BGMA, na-demonetize po yung aking YouTube channel. So ano po kaya yung pwede kong gawin? So dito sa vlog na to guys, i-discuss natin yung mga totoong nangyayari sa mga channels na nade-demonetize. Ano ba yung mga pwedeng solusyon na pwede nilang i-apply sa kanilang mga channels para kahit papano magkaroon ulit ng chance na ma-monetize yung mga channels nila. So dito sa vlog na to guys, hopefully magkaroon kayo ng aral, especially sa mga bagong content creators na hindi masyado pinag-aaralan yung monetization. Okay? So guys, kilala nyo naman si BGMA. So straight to the point, direct to the point na paliwanag, let's go. So guys, gumawa lang ako ng ilang pointers dito na kailangan yung tandaan, lalo na kung magkakaroon kayo ng ganitong issue. So dun sa mga na-demonetize ang channel, ano ba yung mga kailangan yung iwasan? So una sa lahat, huwag kayo magpapanik, lalo na sa mga channels na nade-demonetize, especially mga content creators. So relax lang po kayo. Okay? So yung pinakaunang dapat nyong gawin, alamin nyo yung eksaktong reason bakit kayo na-demonetize. Okay? So ano ba yung mga reason na yon? Ano ba yung mga iba't ibang violations na pwede nyo makuha? Okay? So pwede kayo pumunta sa YouTube Studio, pumunta kayo dun sa Monetization tab or dun sa Earn tab, and then tignan nyo kung meron kayong violation like reuse content. So nandito rin po yung tinatawag natin na invalid trafficking, ayan, so spam, misleading contents, copyright issues, community guidelines violations, policy violations, so etc. Okay? So ito yung pinaka-importanting step na dapat nyong pagtuunan ng pansin kasi hindi kayo magkakaroon ng solution kung hindi nyo muna alamin kung ano yung pinakang naging problema ng mga videos nyo sa channel nyo na naging reason para ma-demonetize kayo. Okay? So number 2 guys, syempre kung meron kayong reuse content, ito po yung pwedeng maging dahilan. Ano? So ito yung mga dapat mong gawin. Okay, so i-review mo yung compilation, yung mga video na pinopost mo at alam mo naman sa sarili mo yan kung ano yung ginagawa mo sa mga videos mo, kung paano mo siya ini-edit, ano ba yung mga clips na ginagamit mo. Okay, so ano ba yung pwedeng gawing solusyon? So kung gagawa kayo ng videos next time, so dapat original na voiceover mo. So kung mag-a-analyze ka, dapat syempre original na galing sa'yo. Okay, so yung pag-i-edit, yung transformation ng video, dapat syempre original na gawa mo. And at the same time, no, alisin nyo, i-privatize nyo yung mga low quality videos na alam nyo hindi talaga kayo nag-edit or kinuha nyo lang sa iba. Okay, so maaring ang goal natin is gawing original and transformative yung mga contents na meron tayo dito sa YouTube. Kasi lagi natin sinasabi na dito sa YouTube, priority na po nila yung mga high quality videos, yung high effort videos. So ayaw na po nila dun sa low effort videos kung tawagin na maaaring magkaroon ng violation in the future. Okay, so yon. So kung yung pangatlo naman guys, kung invalid traffic, no? So ito po yung mga dapat yung gawin. Ito yung mga madalas na ginagawa ng mga content creators kaya sila nagkakaroon ng violation na invalid trafficking, okay? So nag-buy sila ng views or subs. Kasi dito sa YouTube may nabibilhan po niyan. So, ibig sabihin, hindi organic yung views, subscribers na nakukuha ng channel nyo. Okay? So, may suspicious traffic spikes, yung biglang tumataas yung views. So, from the normal na takbo ng viewership, for example, hundreds lang lagi yung nadadagdag, biglang lumibo or nag-1,000, may pagkakataon na dun tinitignan ng YouTube yung invalid traffic. Okay? And guys, click fraud. Ayan, kahit hindi mo alam, minsan may gustong sumira ng channel mo but hindi naman agad nagbibigay ang YouTube ng violation. So, chinecheck nila mabuti kung yung channel mo or yung mga videos mo ay pasok siya dun sa violation ng invalid trafficking. Okay? So, ano yung dapat mong gawin? So, wag kayong gumamit ng bot. Ganun lang kasimple, no? So, wag kayong bumili ng mga paid traffic, subscribers, and views. Ayan. So, i-secure nyo po yung two-factor authentication ng phone nyo para hindi kayo ma-hack. And at the same time, huwag kayo mag-promote or huwag nyong i-promote yung inyong channel sa mga spam websites na maaaring makasira ng inyong mga YouTube channels. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now.
In just a few seconds, you will receive the package you purchased and you can check it directly in your email. So what are you waiting for? Visit CocoDT today. So yung pang-apat guys, hindi po mawawala syempre yung paglilinis ng ating channel. So ano ba yung mga dapat natin gawin? So dun sa checklist, number 1, so tanggalin nyo or i-privatize nyo yung mga videos na copyrighted. So low effort videos, ayan, na-repost lang din, and at the same time misleading titles and thumbnails. So dun sa mga bago guys, iwasan nyo yung paggawa ng mga titles na misleading, yung hindi naman tugma doon sa content ng video natin. Okay? So ayusin yung thumbnails, katulad ng sinabi natin, ayusin yung title, kung ano po talaga yung nakalagay doon, dapat yun din yung laman ng content. So dapat hindi po siya clickbait kung tawagin. Okay? So, siguraduhin original ang bagong uploads. So, yun yung mga dapat yung gawin. After nyo maglinis, make sure na dapat original lahat ng magiging contents natin in the future dito sa YouTube. Okay? So, number 5 guys, mag-focus sa bagong monetization safe content. Kasi guys, time to time nagkakaroon ng bagong policy ang YouTube. So, syempre ang YouTube gusto niya maging safe yung platform niya. So, iniiwasan niya po talaga yung mga contents na maaaring gayahin ng iba na sabihin natin ikakasira ng platform ng YouTube. Okay? So, mas safe na formats, no? So, syempre, katulad nung sa atin, meron tayong tinatawag na tutorials. Okay? So, commentary, educational videos. Ayan, example lamang po ito, no? So, personal experience with value. So, dun sa mga contents na may matututunan na tayo based sa mga personal experience ng ating mga kaibigang content creators sa YouTube. Okay? So, screen recordings with voice explanation. So, yung mga dapat naman natin iwasan, ano ba? So, compilation channels. So, madaming content creators ang nade-demonetize gawa nito. Tapos, kunwari, hindi nila alam. But at the end of the day, alam nila yung reason kung bakit sila na-demonetize talaga. Okay? So, TikTok repos. Ayan. So, madami tayo dito sa YouTube ang nire-repost lang yung video. Hindi na ini-edit ng maayos. So, ang tendency, talagang nade-detect siya ng YouTube as a violation. Lalo na kung lahat ng videos natin, ganun at ganun lang din. So, paulit-ulit na. Okay? So, movie, TV clips. Ayan. So, hindi naman sinasabi ni YouTube na bawal to, but syempre, ang gusto kasi ni YouTube dito is yung tinatawag natin na all-in transformation. So, kung kayo man po ay gagamit ng clips, kung kayo man po ay gagamit ng movie clips ng ibang content creators or ng mga movies, no? So make sure na dapat meron siyang commentary, original human touch, na original talaga na galing sa'yo para kahit papano hindi kayo magkaroon ng violation. Okay? So yung pang-anim guys, mag-appeal kung sure kang mali ang decision. Kasi guys, may mga pagkakataon dito sa YouTube na even though original mo naman talaga yung content, yung YouTube nagkakamali din sila. Okay, lalo na kung may nagki-claim na hindi naman talaga sa kanila yung video and sa'yo naman talaga, as in original na sa'yo, so pwede kang mag-appeal doon. Okay, so paano ba tayo pwede mag-appeal? So yung mga tips na pwede nyo gawin, so maging honest kayo. So explain nyo paano nyo naging original yung content na yon. Ano ba yung mga ginawa nyo? Ano yung mga transformation, editing na ginawa nyo? That's why masasabi nyo na original na content nyo yung video na yon. Okay, so wag agad galit. Or sabihin natin defensive tone, wag kayo masyadong defensive dun sa pag-a-appeal nyo, especially if maglalagay kayo ng message or mail sa YouTube regarding doon sa violation na nakuha nyo. Okay? So magbigay ng examples ng videos mo. So dun guys, makikita ng YouTube na maaaring nagkamali sila, na i-plug ka agad nila na meron kang violation, but at the end of the day, na-transform mo naman talaga ng maayos yung video. So pwede mo naman i-appeal yan sa YouTube. So meron tayong tinatawag na appeal button. So papakita na lang natin yung image kung sakali. Okay? And guys, number 7, wag mag-upload habang magulo pa ang content strategy. So madami kasing content creators na habang nandun pa sila sa proseso, hindi pa masyado organize yung mga contents nila, hindi pa sila masyado, alam mo yon, na well-decided sa content na gagawin nila, banat lang sila ng banat. So, hindi ko naman sinasabi na alam niyo yun, itigil niyo yan, but at the end of the day, yung trial and error kung tawagin, makakatulong naman yan sa inyo. Pero kung sakali na nandun na kayo sa proseso para sa pagdi-decide ng niche na gusto nyo, so dapat stop muna kayo mag-upload. Kung sakali man na magulo pa yung content strategy na meron ka. Okay? So, mas maganda ayusin mo muna yung channel. As in, yung kabuuan ng channel mo, ayusin mo. Okay? So, alisin mo yung mga problematic videos. Ano ba yung mga video formats na nagbibigay sa inyo ng violation, ng hindi magandang feedback? So, pwede nyong iwasan gumawa ng ganong klaseng format na content.
Okay? So magplano kayo ng bagong direksyon. Kung sakali man na hindi na gumagana yung content nyo ngayon at puro na lang violation, talagang sabihin natin na medyo risky yung ginagawa nyo, so pwede naman kayong mag-switch. Pwede naman kayong magplano ng panibagong direksyon nyo kung saan kayo pupunta, kung ano yung magiging content nyo in the future, kasi yan yung magdidictate ng consistency nyo. Baka mamaya, sa ngayon okay siya, pero habang tumatagal, hindi nyo na nasusustain yung content. Kasi nga, risky. So, delikado. So habang tumatagal, dumadami yung violations na nakukuha nyo. So imbis na mag-grow kayo dito sa YouTube, mas napapabilis yung pagtigil nyo kasi nga ang dami nyo nakukuha hindi magandang comments, feedback, or violation. So hindi rin po yun maganda. Okay? So yun guys, yung number 8 natin, last but not the least, ito na yung pinaka-last na i-discuss natin. So maghintay kayo and of course mag-reapply ulit kayo sa monetization kung eligible na kayo. Okay? So kadalasan guys, 30 days yung waiting period bago kayo mag-reapply ulit sa monetization. So 30 days, ibig sabihin, isang buwan. Okay? So kailangan maayos na ang channel bago bumalik. So madaming content creators na nagkakamali din dito. So after nila magkaroon ng sabihin natin demonetization or na-demonetize yung channel nila, wala silang ginagawa. So hinihintay lang nila yung 30 days tapos nagre-reapply without removing the videos na nagkaroon ng violations. Hindi naman nila inaayos yung mga videos nila. Yung way kung paano sila mag-edit, yung way kung paano sila mag-upload, ganun pa rin. So wala naman silang binago. So ang tendency, hindi pa rin talaga kayo matatanggap. Kasi at the first place, wala kayong ginawang step para maging mas original or mas maging transformative yung mga uploads nyo. So dapat talaga mag-focus kayo guys na i-transform yung mga videos na meron kayo into an original content. Kasi for sure, hindi kayo magkakaroon ng demonetization or hindi kayo madedemonetize kung wala naman kayong maling ginawa. So for sure, yung mga videos nyo naandyan ng mali. So dapat dun pa lang, linisin na natin yung mga contents na meron tayo. Okay. So reality check guys, ito yung pinaka-importante. So wag na wag niyong kakalimutan. Okay? So YouTube monetization ngayon, mas mahigpit siya or mas stricto siya pagdating sa originality. So dapat, ito yung pinaka-importanting dapat nyong isipin talaga. So always ko naman na-mention sa inyo yan, lalo na sa mga channels na nade-demonetize. Make sure na na-transform nyo na yung pag-i-edit nyo ng video is talagang original na galing sa inyo. And of course guys, hindi sapat yung views lang. So wag kasi kayo agad magpo-focus sa dami ng views. Hindi porke kayo ay na-beat doon sa dami ng views ng content na yun, pang matagalan yun. May pagkakataon na akala natin okay na ang lahat, no? Pero at the end of the day, yung video pala na yun, may violation. No? So, yung mga pinaghirapan nyo, mababaliwala lang lahat yon. Ayan. So, dapat advertiser-friendly at unique ang content. Okay? Pag sinabing advertiser-friendly, is talagang wala tayong violation kahit isa dun sa listahan na yan. Kasi meron silang listahan dyan na pwede kayo mag-violate. No, so bago kayo mag-activate ng monetization, meron kayong i-check dyan na parang kung advertiser friendly ba siya, wala ba siyang violation pagdating sa ganitong aspeto. So ayun, bago kayo mag-activate ng ads. So wag niyong kakalimutan yan. And guys, ano ba yung mga natin, simple recovery plan? Ano ba yung mga sample na pwede natin gawin? So check reason ng demonetization. So ito yung pinakang buod ng pinag-usapan natin. I-check nyo yung rason kung paano kayo na-demonetize. Okay, so after that, makita nyo yung sagot, linisin nyo yung channel, linisin nyo yung mga videos na same format, at mag-upload ulit tayo ng mga videos na sa tingin natin mas magiging safe tayo pag nag-reapply tayo sa monetization. And then guys, ayusin nyo yung content style. So content style sa pag-i-edit, lahat ng klaseng editing guys, no, yung style natin ng pag-vlog ayusin natin. So wag na natin ulitin yung mga dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng violation. And of course guys, mag-upload ng original videos, wag nakakalimutan yan. Yan ang pinakang dapat i-prioritize nyo. Make sure na dapat talagang original na gawa nyo, yung pagta-transform ng video. Okay? And of course, after that guys, doon na tayo pwede mag-reapply. After natin i-improve yung mga contents na meron tayo dito sa YouTube. So kung sa tutusin guys, napakasimple lang naman ang rules ng YouTube pagdating sa monetization. Madami lang kasi yung mga bagong content creators ang sumusugal, lalo na dun sa mga contents na alam nila na makakapagpa-trending sa kanila. But in some cases guys, may mga nakakalusot, pero most of the time yung iba talaga nade-demonetize. Kasi nga bawal naman talaga sa YouTube.
lalo na yung mga contents na hindi naman talaga sa inyo tapos ina-upload nyo sa channel nyo, wala pang commentary, wala pang original human touch na kayo po talaga yung mismo gumawa. So that's why asahan nyo talaga na madedemonetize kayo. So tatandaan nyo guys na sa YouTube, ang goal natin dito is long term. So wag kayo masyado mabebait, wag kayo masyado parang maakit doon sa short term success. Lagi nyo tatandaan yung channel nyo, alagaan nyo yan. So wag kayo basta upload ng videos na alam nyong hindi nyo inedit ng maayos, wala kayong commentary, hindi pasok sa peer use. So make sure na dapat hangga't maaari original pa rin na galing sa inyo yung pagtatransform ng mga videos natin para habang tumatagal ang araw, so nagiging safe yung channel natin, mas nagtitiwala yung ating platform sa atin, so mas nagiging advertiser friendly yung mga videos natin. So para din naman yan sa ikabubuti ng ating YouTube channel sa pag tumagal-tagal tayo dito. Okay? So yun lang naman guys, and kung sa tingin nyo madami po kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJ May, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa ating mga solid viewers na nag-aabang ng vlogs natin weekly or daily. Ayan, maraming salamat po sa inyo sa always pag-aabang ng vlogs natin. And of course guys, hindi natin kakalimutan yung ating mga DJ May exclusive members na nagpa-member last month and this month. And bilang perks guys, ipineplex natin sila every end of our video. At meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan every month ipinopost natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na isang video dito at isang DJ May YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo bilang isang baguhan na content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.